Mga kapasta, bago tayo magsimula, mabilis ang shoutout lang po. Shoutout po kay Ma'am Maria. Actually, na-record ko na tong shoutout na to kanina. Kaso minention ko yung buong pangalan ni Ma'am. Pero Maria lang pala ang gusto ni Ma'am. So shoutout sa iyo, Ma'am Maria. Tapos pinapabati rin ni Ma'am ang Philippine Army 3rd Infantry Division. Muli po, shoutout po kay Ma'am Maria at sa Philippine Army 3rd Infantry Division. Anyway, start na po tayo mga kapasta. Itago niyo po ako sa pangalang Manu. Ngayon ko lang po nalaman na meron na palang mga ganito sa YouTube. Yung mga anak ko ang nakapagkwento na madalas daw silang makinig sa inyo. At dapat daw ay magpasa rin ako ng kwento. Kaya ito na po. Yung tirahan namin malapit sa bundok. Malawak yung gubat at saka ilang metro lang din ang layo ng ilog sa amin. Nagtatrabaho ako sa isang government office. Habang si Mrs. naman, Leia ang pangalan niya, ay isang teacher. Madalas ay marami kaming gawain mula sa trabaho na dinadala pa namin sa bahay. Ang busy namin lagi kasi yung mga anak namin lumalaki pa lang. Hindi kami makapag-focus. Naisip namin magtayo ng office sa likod ng bahay. Bali, malawak naman yung likod bahay namin. Puro mga tanim na gabi sa gilid at ilang puno ng saging. Maliit lang yung office na pinagawa namin. Ang balak namin ay doon ilalagay yung mga gamit sa office. Tapos doon din namin gagawin ang mga paperworks na importante. Dahil sa office na yon, hindi na kami nabubulabog ng mga bata at mas mabilis na rin naming natatapos lahat ng dapat gawin. Nung bakasyon ni Leia, siya lagi yung madalas gumagamit ng office namin sa labas. Doon siya nagbabasa ng mga libro kapag wala siyang ginagawa. May kinuwento siya sa akin bago kami matulog. Nakaupo daw siya sa monoblock doon sa office nang maramdaman niya na may tao sa likod niya na naglalakad. Akala niya isa sa mga anak namin. Bigla raw itong nagsalita. "Kamusta?" sabi niya. Napalingon si Leia. Gulat na gulat siya nung walang makita na kahit na sino sa likod niya. Ilang beses pa raw nangyari yun sa kanya sa office. Noong una, syempre, ayokong maniwala. Kaso ako rin pala yung makaka-experience ng ganun. Day off ko. Bali may pasok noon si Leia, pati yung dalawang anak namin. Ako lang mag-isa sa office. Siguro mga 3:00 ng hapon yun. Narinig ko may sumitsit. Lumingon agad ako. Gumalaw yung kurtina ng bintana kahit wala namang hangin. Tumayo ako. Naglakad doon sa bintana. May bakas ng kamay doon sa pader. Kabadong-kabado ako na bumalik sa bahay. Ilang araw lang, nakita ko rin yung laging gumagambala sa amin doon sa office. Gabi na nun, nanonood kami ng TV sa bahay. Yung panganay naming anak na si Mona, naguhugas siya ng plato nun. 15 na yon si Mona. Tumakbo siya sa sala. Sabi niya sumilip daw siya sa bintana. Nakita niya may pumasok na kung sino doon sa office. Nalimutan ko nung gabing yon na isara yung bintana. Kumuha ako ng flashlight. Tumakbo palabas at inilawan yung loob. Bukas nga yung bintana. Grabe na yung kaba ko nung mga oras na yon. Pumasok ako sa pinto. Tinatawag ko siya. Tinatanong ko kung bakit siya pumasok sa lugar na yon. Nakita ko na may nahulog na putik galing sa itaas. Pag-angat ko ng flashlight, nandoon siya sa kisame. Parang butiki na nakadikit. Tao din naman yung itsura niya, pero wala siyang saplot. Tapos ang payat niya, ang gaslaw kumilos. Yung mata niya dilaw, nakalaylay ang dila at parang deformed yung mga buto niya sa katawan. Kumilos siya papunta doon sa bintana at saka tumalon. Imbis na sundan, dumiretso ako sa bahay. Sabi ko kay Leia na isara ang buong bahay. Tapos nagtawag ako ng mga tanod. Sinuyod namin yung area sa likod bahay, pero wala kaming nakita. Yung isa sa mga tanod na matanda, ang sabi sa akin,
nakita na raw niya yung nilalang na yun. Nakatira daw yun sa gubat. Dati ay maliit pa raw ito. Ilang beses na raw sinubukan na huntingin ng mga residente yung nilalang na yun, pero hindi nila mahuli-huli. Hinayaan na lang kasi hindi naman daw ito nananakit ng kahit na sino. Matapos yun, hindi na rin ulit nagpakita yung parang butiking nilalang na yun. Naging maingat na lang kami at lagi na kaming naglalak ng opisina at bahay, lalo na kung hapon at gabi na. Solid kapasta ako simula noon hanggang ngayon. Sana mas lumago pa ang channel nyo. Ako pala si Samuel, sender mula sa Zambales at kasalukuyang nagtatrabaho sa isang travel agency. 2 taon na ako sa kumpanyang to. Hopefully bago matapos ang taon ay magkaroon na ako ng mas magandang opportunity since hindi na tayo bumabata. Sisimulan ko na po ang kwento. Meron akong hindi makasundo na staff ng opisina namin. Yun ay yung sales manager namin. Naitago na lang natin sa pangalang Rosalie. Since office assistant ako, palagi ko siyang nakikita, lalo sa mga huddle o meeting namin. By the way, babae yung sales manager na yon. Matandang dalaga na ata, kaya iba yung atake ng pagkamasungit niya sa aming mga staff. Dragon nga ang bansag sa kanya ng ibang mga staff kasi parang may anger issue yung babae. Kahit maliliit na bagay, nagagalit agad. Palibasa, malakas ang kapit sa taas. Kaya kahit ano yatang gawin niya sa amin, ay wala namang reaksyon yung mga nasa taas. May ilang beses kasi na nasisigawan niya yung ilang staff doon. Pero biglang nag-iba ang ihip ng hangin noong bigla siyang pumasok galing sa vacation leave niya. Ibang-iba yung aura niya. Yung dating masungit ang muka, lagi nang nakangiti. Hindi kami sanay. Naging maganda ang pakikitungo niya sa amin. At sa isang igla parang nag-iba ang buong pagkatao niya. Pati yung paraan ng pananamit niya, ibang-iba. Kung dati puro dull colors lang ang sinusuot niyang polo shirt, ngayon matitingkad na. Nag-iba din siya ng hairstyle. Mula sa kulot ay nagpariband. Meron na din siyang suot na nail extension. Lahat kami gulat na gulat sa pagbabago niya. Bagong buhay ah, biro ng isa sa mga kasama ko. Ang nakakapagtaka, naging friendly nga siya sa amin. Pero parang hindi niya kami kilala. Mali yung mga names na natatawag niya sa amin. Meron din siyang trabaho na nakakalimutan niyang gawin. Bagay na imposible sa personality niya noon, na sobrang mitikulosa. Nakakapanghinala yung biglaang pag-iiba niya. Para siyang ibang tao. Hinayaan na lang namin at hindi masyadong pinansin. Baka nga nagbabagong buhay na. Pero medyo nagiging weirdo na siya. Kasi ilan sa amin nakapansin na parang kinakausap niya daw yung sarili niya. Kahit wala namang kausap. Tumatawa din mag-isa. Nakita ko din siya isang beses na kinakagat yung daliri niya hanggang sa magdugo. Nag-lunch out kaming mga staff sa labas sa isang eat all you can na restaurant. Habang nakapila kami sa food stall at kumukuha ng pagkain, nilapitan si Rosalie ng isang matanda at nagulat kami sa sumunod na nangyari. Sinigawan siya ng matanda. Walang ya ka! Kung sino ka man, ibalik mo yung katawan na yan! Agad na nilapitan yung matanda ng security guard at nilayo kay Rosalie. Nabigla kaming lahat. Pagkatapos ng pangyayari na yon, hindi na pumasok si Rosalie. Nagpunta sa office namin yung kapatid niya at sinabi sa amin, hindi daw si Rosalie yung pumapasok sa amin nitong mga nakaraang araw sa office. Hindi na nga namin maintindihan kasi ginigiit nito na may nagnakaw daw ng katawan ni Rosalie. Nanghihingi sa amin ng tulong. Pero maski kami, hindi namin alam kung paano sila matutulungan. Kaya pala iba yung pakiramdam namin kapag kasama namin siya. Ewan ba? Pero iba talaga yung aura niya. Yun pala ay dahil ibang tao talaga siya.
Ang daming espekulasyon kung anong nangyari kay Rosalie. Sabi, may nilalang daw siguro na nagnakaw at kumukontrol sa katawan niya. O kaya sakit sa pag-iisip. Pero wala sa amin ang makakasagot. Sa ngayon po wala na kaming balita kung anong nangyari sa kanya at kung nasaan na ba si Rosalie. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako sigurado kung ano bang klaseng nilalang yung naging katrabaho namin. Raf na lang po ang itawag niya sa akin. Nasa mid-30s at sa ngayon ay dito na ako sa Maynila nagtatrabaho. Loyal na tagapakinig ako ng channel nyo since nung pandemic pa. Isa kayo sa mga dahilan kaya na-survive ko noon ang mahabang lockdown. Kaya salamat po sa inyo, Sir Neb. Itong kwento ko, nangyari before pa ako makalipat dito sa Maynila. Bali sa probinsya pa ako noon nakatira. Kakagraduate ko lang ng college. Nung mapalitan yung mayor namin, yun na yung time na nag-apply ako ng trabaho sa munisipyo. Natanggap naman ako. Tumagal din ako ng almost 6 years sa trabahong yon. Marami rin naman akong karanasan tungkol sa mga kababalaghan. Pero ito yung talagang tumatak sa akin. Bali mga 4 years na rin ako noon sa trabaho. Yung opisina namin nasa 2nd floor. Isang araw may pinakilala sa amin na baguhan daw galing sa kabilang bayan. Tonyo ang pangalan. Sobrang bata pa. Sa itsura niya parang 18 pa lang siya. O baka mas bata pa. Fresh graduate daw. Tulad ko nung nagsisimula pa lang ako. Winelcome namin siya. Sobrang tahimik ni Tonyo. Hindi nagsasalita. Ang payat din niya. At yung mata, matalas makatingin. Para bang pusa. Hinayaan na lang namin. Baka ako introvert o kaya mahiyain lang talaga. Lagi namin siyang inaalok na sumama sa amin kapag lumalabas kami. Kapag mag-iinuman sa okasyon o kaya kapag may team building. Kaso ni minsan hindi pa siya sumama sa amin kahit isang beses lang. Fast forward mga 6 months after, mas dumami yung mga napapansin naming kakaiba kay Tonyo. Ayaw na ayaw niyang naaarawan. Lagi siyang may dalang payong. Tapos isang beses, si Regine, isa sa mga katrabaho namin, may dala siyang paninda sa office. Kasama sa mga paninda niya ay yung crucifix na benditado. Lumapit siya kay Tonyo, tapos pinakita yung crucifix. Kwento ni Regine, nanlisik daw at naging pula yung mga mata ni Tonyo. Tapos nakita daw niya na parang humaba yung ngipin. Bigla raw tumayo si Tonyo. Naglakad palabas nang walang sinasabi. Nadikit daw yung crucifix sa siko niya at nasugat daw yung balat niya sa siko. Napaaray pa nga raw si Tonyo. Simula noon, pinaghinalaan na namin na baka nga aswang si Tonyo. Fast forward ulit mga ilang buwan. Tanghalian nun. Bali nasa labas kaming lahat kasi kumakain kami doon sa tapat na karinderya ng munisipyo. Nalimutan ko pala yung wallet ko. Bumalik uli ako sa office. Alam ko nandoon si Tonyo. Lagi kasi siyang may baon at sa office na kumakain. Pagdating ko sa 2nd floor, nakita ko sa salamin ng pinto ng office. Nakatalikod si Tonyo. Kinakamay niya yung ulam niya na nasa lalagyan. Binuksan ko yung pinto at naglakad papasok. Nagulat siguro siya. Nahulog yung baonan niya. Kumalat yung parang adobong ulam niya. Yung isang piraso tumalsik papalapit sa akin. Nakita ko kung ano yun. Parang daliri ng tao. Nagkatinginan kami ni Tonyo. Tumakbo agad ako palabas ng opisina at pababa. Dumiretso ako doon sa karinderya. Kinuwento ko syempre kung ano yung nakita ko. Yung ilan ayaw maniwala. Pero sila Regine at ilan na may duda na talaga kay Tonyo, naniniwala sa akin at sa nakita ko.
Nung makabalik kami sa opisina, wala na yung kalat sa sahig. Ang nakakagulat kasi, pati si Tonyo wala na rin. Sabi ni Manong Guard, hindi raw niya nakitang umalis. Yun na yung last time na nakita namin siya. Kasi hindi na siya pumasok pa sa mga sumunod na araw. Kahit dun sa bahay na tinutuluyan niya. Sabi nung landlord, bigla raw nawala. Dala yung mga gamit niya. Kahit 3 months advance daw yung bayad ni Tonyo sa kanya. Maraming nagsasabi na baka nga raw aswang talaga si Tonyo. Tumakas lang nung mabuking. Pero kung aswang nga talaga si Tonyo, tingin ko mabait siyang aswang. Baka gusto lang niyang mamuhay ng normal. Kaso nga, hindi ko sinasadya na matuklasan ang totoo niyang katauhan. Kung nasaan ka man, Tonyo, pasensya na. At sana nasa maayos kang kalagayan. Binabati ko po ang lahat ng mga nakikinig ngayong araw. Kung nasa bahay man kayo, nagpapahinga, nagpapaantok, o kasalukuyang nasa trabaho. Sir Neb, itago niyo po ako sa pangalang Gibo. Sadyang makapangyarihan ang ating utak. Kapag nakaka-experience tayo ng mga nakakatakot na bagay, naaalala ito ng isip natin. Kwento ko lang na nagkaroon ako ng matinding trauma sa dating accounting firm na pinasukan ko. Junior auditor ako doon at hindi biro yung napagdaanan ko. Palagi ako nabubuli ng mga kasamahan ko doon. Lalaki ako pero aaminin kong likas sa akin na malambot ang galaw ko. Ginawan ako ng issue ng isa sa senior ko. Nabakla daw ako at madalas lumalabas sa gabi kasama ang ibang lalaki. Konting mali ko sa reports, pinapalaki nila. Ilang beses akong sinisigawan. Yung isang lalaking senior ko, hihilain pa ako sa restroom at doon ako dinuduro-duro. Tanga daw ako, bobo, kung ano-anong bansag pa sa akin. Pabida daw ako sa mga higher-ups kasi palagi akong pinapansin ng mga boss namin. Ang pinakamalalang nangyari, binuhos sa akin yung mainit na kape sa hita ko. Nagkaroon ng paso yung balat ko. Hindi ako nagreklamo, hindi ako nagsumbong dahil mahina din talaga yung loob ko. Ginalingan ko na lang ang trabaho para wala silang masabi. Pero humahanap talaga sila ng butas sa kada gagawin ko. Kapag may mali sa office namin, kahit hindi naman ako may kasalanan, ako ang tinuturo sa mga boss para ako ang napuputukan. Doon nagsimula na kakaiba na yung tumatakbo sa isip ko. Kinukumbinsi ko sa sarili ko na yung mga ganong klase ng tao ay alagad ng mga demonyo at hindi na dapat pansinin. Yun yung naging coping ko para iwasan sila. Umabot na sa punto na nakikita ko na talaga yung sungay sa ulo nila. Noong una nai-imagine ko lang, pero kalaunan nagiging totoo na siya sa paningin ko. Naririnig ko din yung tawa nila. Pinagtatawanan nila ako. Kahit ako na lang mag-isa sa office, naririnig ko pa rin yung tawa nila. Bago ako mag-6 na buwan sa trabaho, naramdaman ko na kapag pumapasok ako sa loob ng office, biglang sobrang init ng pakiramdam. Napapaso ako. Tumingin ako sa aircon. Okay naman. Naka-on naman. Mga nakasuot pa nga ng jacket yung mga kasama ko. Tumingin ako sa paligid. Parang humaba yung mga sungay nila sa ulo. Hanggang sa hindi ko na kinaya yung init. Sobrang nakakapaso. Natiis ko ng ilang linggo yung ganoong pakiramdam. Pinagtatawanan pa nila ako kasi tagaktak ang pawis ko. Kada araw lalong lumalala yung init. Hindi na kinakaya ng balat ko. Namumula na yung balat ko at naiirita na agad, kaya nagkakaroon na ako ng mga pantal at sunog sa balat. Tumakbo na ako palabas ng office. Hindi ko na kayang bumalik doon. Nag-decide ako na umalis na sa kumpanya. Na-diagnose ako ng depression at PTSD, dulot ng trauma na nakuha ko. Matagal din akong nagkulong sa bahay
at hindi humarap sa ibang tao. Makalipas ang ilang buwan, sinubukan kong mag-apply sa ibang accounting firm. Pero umaalis ako agad. Hindi ako nagtatagal. Ewan ko ba, kahit maayos naman ang pakikitungo sa akin, hindi ko alam bakit ganun. Napapaso pa rin ang balat ko kapag papasok ng office. May nakapagsabi sa akin na maliban sa depression at PTSD, posible raw na napasok na rin ako ng demonyo. Subukan ko raw na magbalik loob sa Diyos. At ganun nga ang ginawa ko. Paunti-unti nararamdaman ko na nakaka-recover na ako. Nawawala na yung init na nararamdaman ko sa katawan ko. Hanggang sa tuluyan na lang itong nawala. Nung tuluyan na akong gumaling, nakapag-apply uli ako at nakatagal na sa trabaho ko. Awa ng Diyos, malayong malayo sila doon sa mga dating katrabaho ko na nagbigay sa akin ng matinding trauma at naging dahilan para samantalahin ako ng demonyo. Itago niyo po ako sa pangalang Janjan. Ang maririnig niyo ay naranasan ko nung minsang makapagtrabaho ako sa isang pagawaan ng sardinas dito sa amin. Medyo matagal na rin ito. Bandang 2008 pa. Kakatigil ko lang noon sa pag-aaral ng college. Nung mga panahon kasi na yon, naisip ko mas mabuti na magtrabaho na lang kaysa mag-aral. Kasi pera na agad. Sa kolehiyo kailangan pa ng 4 na taon. Tapos pahirapan pa sa pag-a-apply ng trabaho. Nagsisi na ako ngayon sa mga desisyon ko noon. Pero nakalipas na rin yon. Packer kami at kargador. Bale doon kami sa malaking bodega nilagay ng manager namin. Buong araw kaming nagkakarga ng mga kahon-kahon na sardinas sa truck. Nakakapag-relax lang ako noon kapag wala na yung nag-i-inventory. Kasi ako yung pinapalit ni manager. Ako lang kasi yung college level ang pinag-aralan sa kanila. Tagalista lang ako ng bilang kung ilang karton na ba yung nakakarga at kung ilan ang hindi pa. Bihira dumalaw sa factory na yon ng may-ari. Madam Lorna ang tawag naming lahat sa kanya. Ilang beses ko na rin naman siyang nakita. Naka-wheelchair. Sabi sa mga narinig ko, inborn daw yung pagiging pilay niya. Pero mabait naman daw. Totoo naman po. Ilang beses ko nang nakakasalubong si Madam Lorna. Lagi niya kaming nginingitian. Tapos babatiin pa kami. Itatanong kung kamusta na ang trabaho. Isa sa mga napansin ko, sobrang putla niya. Parang may sakit. Pero wala naman daw sabi nila. Talagang ganoon lang ang itsura niya. Tapos may takip lagi yung bewang hanggang talampakan niya. Makapal na tela yun. Hula ko noon baka maikli yung mga paa, kaya ayaw ipakita sa mga tao. Kaso ako pala ang makakadiskubre sa tunay na katauhan ni Madam. Hapon na yon. Hindi ko naman alam na nasa opisina pala si Madam Lorna. Bali yung opisina kasi na yon, doon din ang office ng manager namin. Pinapatawag siya nung kabilang department at sakto namang ako ang nautusan. Pagpasok sa office, aircon agad ang bumungad sa akin. Umakyat ako sa hagdan. Tapos kumatok ng isang beses, sabay tulak ng pinto. Ganun naman kasi lagi kapag pumupunta ako doon. Alam ko na hindi nakalak yung pinto. Saktong-sakto pagpasok ko, nandoon pala si Madam Lorna. Kausap yung manager. Wala yung takip na tela sa paanan ni Madam Lorna. Hindi pa rin ako makapaniwala hanggang ngayon sa kung ano ang nakita ko doon. Imbis na 2 binti, may 6 o 8 sigurong galamay ang nasa paanan ni Madam Lorna. Para bang octopus na galamay, pero mas malaki. Mga ilang segundo siguro ako na nakatingin lang. Kahit din sila ay ganoon din. Tapos sabi ko, sorry, sabay talikod at naglakad ako palabas ng opisina. Para akong lutang na bumalik doon sa may factory. Mga 1 oras ang lumipas,
Pinatawag ako sa opisina. Kabadong-kabado ako nun. Naisip ko, dahil alam ko na ang sikreto, baka kung anong gawin nila sa akin. Pagpasok ko, si manager na lang ang nandoon. Wala na si Madam Lorna. Kinausap ako ng manager. Ang sabi niya, hindi na raw ako pwedeng magtrabaho sa factory dahil sa mga nakita ko. Pero babayaran naman daw nila ako para sa ikatatahimik ko. Tango lang ako ng tango. Ganun nga ang nangyari. Naglabas ng malaking halaga si manager. Tapos sabi niya, sapat na daw yun para wala akong sabihin. Hindi na uli ako bumalik sa factory na yon. Ang ginawa ko, nagtayo na lang ako ng sarili kong negosyo. Wala akong pinagsabihan na kahit na sino. Ngayon lang kasi sa pagkakaalam ko, ay sarado na yung factory na yon. At yung mismong may-ari, patay na rin daw. Isa lang sa mga naging tanong ko noon, anong klaseng nilalang kaya si Madam Lorna? Mas mabuti siguro na hindi ko na lang malaman. Maraming salamat po sa pagbibigay ng pagkakataon na makapag-share ng kwento ko dito sa inyong channel. George ang pangalan ko. Isang social worker na nagtatrabaho sa isang private center sa Bulacan. Magdadalawang buwan pa lang ako dito sa napasukan ko, kaya medyo adjusting pa din ako. Galing akong DSWD, pero umalis ako dahil sa kalakaran ng politics pag doon ka nagtrabaho. Kaya minabuti kong maghanap ng ibang experience sa private company. Dito sa bago kong napasukan, meron kaming maliit na office at 4 kaming staff doon. 2 social worker at 2 psychometrician. Hindi talaga ako yung tipo ng taong naniniwala sa mga supernatural things. Skeptical ako sa lahat ng bagay hanggang sa nangyari nga ito. Supposedly, 6 PM ang out ko sa center. Pero dahil yung bisor ko nag-remind sa akin na tapusin ko raw yung isang social case study report na tinatrabaho ko. Hanggang bukas lang daw. Kaya ako, labag man sa kalooban, wala akong nagawa kundi mag-overtime. Nag-time out na yung mga kasama ko sa office at ako na lang yung naiwang mag-isa sa loob. Uy, huwag ka masyadong magpapagabi ha. Baka magpakita sa'yo yung dati daw na nagtatrabaho dito. Sabi ng kasama ko bago siya nag-out. Alam ko naman yung kwento patungkol doon na meron daw employee na nagpapakita sa office kapag gabi na. Pero sabi ko nga sa inyo, hindi ako naniniwala sa multo. Inabot na ako ng 7 PM sa loob ng office. Habang tinatapos ko na yung report, naramdaman ko na parang mas lumalamig yung buga ng hangin ng aircon. Maya-maya pa ay nakarinig na ako na parang may nagtatype sa keyboard sa likuran ko. Talikuran kasi yung table namin sa office, kaya yung isang computer katapat ko lang. Gusto kong wag na lang pansinin, pero mas lumakas pa yung tunog ng pagtatype. Tipong bumabaon talaga yung daliri sa keyboard. Alam ko na ako lang mag-isa sa office at hindi ko naman napansin kung may pumasok ba sa loob. Dahan-dahan kong iniikot yung swivel chair ko at sinilip kung sino yung nagtatype. May babaeng nakaupo doon sa tapat ng computer ko. Nakasuot din ng same uniform na suot ko. Hindi ko makita yung mukha niya, pero tuloy-tuloy ang pag-type niya kahit hindi naman nakabukas yung monitor ng computer. Pinagpawisan ako bigla kahit pa sobrang lamig sa loob. Gusto ko nang tumakbo sa mga oras na yon, pero nanginginig ang mga binti ko sa takot. Binalik ko yung tingin ko sa screen ko at magme-message na sana ako sa Viber group namin. Pero napahinto ako nang maramdaman kong huminto sa pagtatype yung babae. May narinig akong parang cellphone na nagring. Tapos sinagot niya yung tawag. Ang sabi ng babae, "Pauwi na ako." Tumayo yung babae at huminto sa gawi ko.
At saka pabulong na sinabing, umuwi ka na rin. Nanayo yung mga balahibo ko sa batok. Parang nanigas yung binti ko at hindi ko masyadong maigalaw sa takot. Nung marinig kong nagbukas at sara yung pinto, dali-dali kong pinatay yung computer at kinuha yung mga gamit ko. Tsaka sumibat na sa office. Tinakbo ko yung hallway papunta sa labasan. Bago kasi makalabas doon sa center, may guard na nakabantay dahil nakalak palagi yung gate. Binubuksan niya lang kapag may aalis. May ibang tao pa naman sa ibang office ng department ko, kaya hindi nakakatakot sa labas ng office. Bago ako lumabas, nagtanong ako doon sa guard. Kuya, may lumabas bang babae galing sa office namin? Umiling lang yung guard. Naikwento ko sa mga kasama ko yung nangyari. Akala nila noong una nagbibiro lang ako. Nasabi nila na may nakwento daw dati yung isang kaklose nilang admin staff. May isang staff daw dati doon sa office namin na palaging nag-overtime. Hindi daw kasi makahindi sa mga boss kapag may pinapagawa. Bigla na lang hindi nakapasok yung babae. Akala nila nag-awol na. Pero nabalitaan nila sa pamilya na bigla na lang daw hindi nagising sa pagtulog. Akala daw siguro ng kaluluwa ng babae ay pumapasok pa rin siya sa office namin. Good morning po sa inyong lahat. Ang maririnig niyong kwento ay totoong nangyari sa akin. Witness lahat ng mga katrabaho ko. After mangyari nito, nabago yung paniniwala ko. Dati kasi akala ko puro kathang isip lang ang mga storya tungkol sa multo at mga kaluluwang ligaw. Nagkamali ako. Gary po ang pangalan ko. Night shift ang trabaho namin. Puyatan talaga. Dito ko naranasan yung 24 hours na walang tulog kasi sobrang dami naming tinatapos na projects na halos bumigay na yung katawan ko sa sobrang pagod. Minsan nga nagagalit na sa akin sila mama at papa kasi baka raw magkasakit ako. Sinasabi ko na lang sa kanila na once a year lang naman kami nagiging sobrang busy ng ganoon. March 2018, may baguhan na dumating. Alan ang pangalan. Tenured na rin. Maraming company na rin siyang napasukan. Kumbaga marami ng experience. Unang linggo pa lang, nalaman namin agad kung bakit hindi siya tumatagal sa mga pinagtatrabahuhan niya at kung bakit patalon-talon siya ng kumpanya. Napakayabang kasi. Ewan ko ba, kung magsalita akala mo siya yung may-ari ng company. Kahit yung mga boss namin, napapansin din yung ugali niyang yon. Nung first week, mas marunong pa siya kaysa doon sa mga nagtitrain sa kanya. Tapos kapag tinignan mo naman ang output, maraming mali. Maraming hindi maintindihan. Sasabihin nagkamali lang daw. Minsan naikwento namin sa kanya na yung storage room sa likod ng opisina namin may nagpaparamdam. Totoo yun. Kahit ako nakaranas ng kababalaghan doon sa storage room. Ilalagay ko lang sana sa shelf yung dala kong mga papel nang makaramdam ako ng panlalamig sa batok. Tapos may nagsasalita doon sa kanto ng room. Paglingon ko, wala naman. Simula noon lagi na akong nagpapasama kapag pumapasok sa storage. Pagkatapos ng karanasan kong yun, hindi pa naman ako totaling naniniwala. Pero pakonti-konti, natatakot na ako. Sabi ni Alan, hindi raw siya takot sa mga multo. Baka raw siya pa mismo ang magpaalis sa mga ito. Sobrang yabang talaga. Isang beses, wala sila boss. Kami-kami lang ang nasa office. Petiks lang ang trabaho namin noong gabi na yon. Nangangalahati pa lang yung shift, tapos na ako. Nagpapasikat na naman si Alan. Sobrang ingay. Tapos sabi niya, hahanapin niya raw yung multo doon sa loob ng storage. Siyempre kami pinigilan namin siya. Kasi baka mas lalong tumindi yung pagpaparamdam ng multo doon kung gagambalain namin. Kaso makulit nga si Alan. Pumasok siya doon sa room. Hinamon yung multo.
Magpakita raw ito sa kanya kasi hindi siya natatakot. Lahat kami hinayaan na lang yung kabaliwan ni Alan. Pagkatapos ng 15 minutos na walang nangyayari, tumawa lang si Alan. Sabay sabing walang kwenta raw yung mga multo. Duwag. Tapos pinagmumura niya. Pinapaalis doon sa storage room. Nag-iba bigla yung timpla ng paligid. Parang mas lalong lumamig. Marami sa amin ang lumingon doon sa may storage room. Nagbubukas sara yung ilaw. Tapos yung mga papel sa loob, nagliliparan. Bumagsak yung mga shelf. May mga vase na nahulog. Pati yung mga mesa na nandoon, tumaob. Sumisigaw na si Alan. Ako yung unang tumakbo palapit at sumilip sa loob. Si Alan, nakalutang sa ere. Tapos biglang bumagsak sa sahig. Umiiyak na noon si Alan. Agad siyang tumayo, tsaka tumakbo palabas ng office. Tinanong ako ng mga katrabaho namin. Nanginginig pa rin ako sa takot habang kinukwento ko yung nakita ko. Kinabukasan noon, nag-resign na si Alan. Wala siyang malinaw na dahilan sa boss namin. Pero kaming mga kasama niya, alam na alam namin kung anong dahilan. Dahil sa kayabangan niya, ay nakatikim siya doon sa multo. Nung mga time na yon ay talagang naniniwala na ako. Wala nang bakas ng pagdududa sa akin. Kasi harapan kong nakita kung anong ginawa ng multo kay Alan. Akala ko talaga noon papatayin siya. Nung nawala na si Alan, may nakakapagtakang nangyari. Para bang nawala rin yung mga pagpaparamdam doon sa storage room. Hindi namin alam kung nataboy ba ni Alan o ano yung multong nagpaparamdam doon. Merong isa sa mga kasamahan namin ang nagbiro. Sana raw ay sumama na lang yung multo kay Alan para habang buhay siyang personal na perwisyuhin. Para siguro mabawasan yung yabang niya kahit konti lang. Taong 2017, nangyari itong experience ko. Pakitago na lang ako sa pangalang Kaloy. Napasok ako sa isang illegal na trabaho dahil sa katropa ko noon. Nagkataon kasi na gipit ako at nangangailangan ng pera pampagamot sa anak ko. Pinautang niya ako, halagang 20,000. Pero ang kapalit naman noon ay ipapasok niya daw ako sa isang trabaho. Mataas daw ang kikitain at saka isang buwan lang ay mababayaran ko na yung utang ko sa kanya. Simple lang naman daw ang trabaho namin. Parang yung trabaho lang daw ng mga call center agent. Akala ko nga ganun lang. Pero pinasok niya ako sa isang scam hub. Wala na akong kawala dahil landun na ako. Wala nang atrasan. Nilunok ko na yung pride ko at ginawa ang trabaho. Yung building na pinapasukan namin, para siyang lumang building at sa ibaba ng building ay isang cafe. Kaya hindi talaga akalain na yung itaas ay isang scam hub. Noong una nahirapan ako na makasabay sa trabaho. Paano ang trabaho namin? Manloko ng ibang tao. Nagkukunwari kaming customer service, kaya malaking halaga ng pera ang nakukuha namin. Sabi ko tiisin ko na lang. Basta magtuloy-tuloy lang yung gamutan ng anak ko. Pero may nangyari na nagpatindi ng takot ko. Bawat floor ng building, iba-ibang uri ng scam yung ginagawa. Sa floor namin naka-assign ng job recruitment. Mangangako kami na bibigyan ng trabaho sa ibang bansa kapalit ng malaking pera. Kapag yung target namin ay walang makuha ng pera, doon kami magre-recommend ng mga lending apps. Habang nasa opisina kami at abala sa ginagawa naming pang-i-scam, napasigaw yung katabi ko, si Lester. Yes! Nadali ko din! Mukhang nakabiktima na naman. Binulungan niya ako na 100,000 daw ang nakuha niya doon sa biktima niya. Tawa siya ng tawa at napapalakpak pa. Hustler na talaga sa pang-i-scam. Hindi ko siya masyadong pinansin kasi sa totoo lang,
Walang araw na hindi ako nakakaramdam ng konsensya sa ginagawa namin. Araw-araw humihingi ako ng tawad kasi alam ko na isang araw baka dumating na yung karma ko. Nagulat na lang kaming lahat nang biglang mangisay yung katabi kong si Lester. Lahat kami napahinto sa ginagawa. Bumubula yung bibig niya at nakatirik ang mata. Nabuwal siya mula sa pagkakaupo at napahiga siya sa sahig namin. Ako ang pinakamalapit sa kanya pero hindi ko malaman ang gagawin. Yung isa kong kasama, susubukan sanang lagyan ng ballpen yung bunganga niya. Akala kasi namin inaatake ng epilepsy. Pero bago pa niya mailagay yung ballpen sa bibig, biglang pumutok yung ulo niya na para bang may sumabog doon. Tumalsik yung dugo sa akin at doon sa kasamahan namin na maglalagay sana ng ballpen sa bunganga niya. Wala namang bumaril sa kanya kaya hindi namin alam papanong ipapaliwanag na bigla na lang pumutok yung ulo niya. Literal na pumutok talaga. Butas yung kapiraso ng ulo niya. Nagsigawan na yung mga babaeng kasamahan namin. Lahat kami gulat na gulat sa nangyari at hindi malaman yung gagawin. Wala kaming alam kung bakit bigla na lang nangyari yun. Samantalang maayos naman siya kanina lang. Tuwang-tuwa pa nga siya at nakadali siya ng biktima. Bigla na lang akong napatingin sa computer niya dahil may nakabukas na message doon galing sa biktima niya. "Walang yakang scammer ka. Pasasabugin ko yung bungo mo." Nanginig ako sa nabasa ko. Tinuro ko yung message na yon sa mga kasama ko at hindi rin sila makapaniwala sa nabasa nila. Paanong nangyari yun? Paanong napasabog yung ulo ng kasama namin? Pagkatapos ng pangyayari na yon, hindi na ako pumasok sa ganung trabaho. Kinokontak ako nung tropang nagpasok sa akin pero hindi ko na siya pinansin. Minabuti ko na ring lumipat sa probinsya nang hindi nalalaman ng mga taga roon sa amin. Katagalan nagkatrabaho ako dito. Tapos kinontak ko uli yung tropa ko. Paunti-unti binayaran ko yung utang ko sa kanya. Pero sabi ko sa kanya, hindi na ako babalik sa trabahong yon. Nakakatakot pala ang pwedeng mangyari sa'yo. Magandang araw po sa inyong lahat. Matagal na rin nung huling beses akong napadalaw sa YouTube channel nyo. Naging busy rin kasi sa maraming bagay. Naalala ko po kayo nung may nangyari sa office kung saan ako nagtatrabaho at sa akin pa mismo. Tawagin niyo po akong Ina. Noong 2021 hanggang 2022, fan na ako ng channel nyo. Kaso ayun nga, tulad ng nabanggit ko, wala na akong oras kasi sobrang busy. Natanggap ako sa isang call center company na panggabi. Nagbubook kami ng mga flights sa ibang bansa. Customer service na rin kaya nakakapagod talaga. Madali ko namang nakabisado yung trabaho. Fast learner daw ako sabi ng team leader namin. Meron akong katrabaho, si Pauline. Hindi naman kami sobrang close nung una, pero magka-team kami. Kaya madalas din kaming mag-usap at saka magkaedad din kami. Kaya pareho ang mga hilig namin. Madalas ko siyang makasabay sa shift. Pareho rin ang lunch break at out namin. Parang coincidence nga. Simula noon naging mas close kami. Yung mga ka-team member namin, halos lahat mas matanda sa amin. So kaming dalawa ni Pauline ang nagkakampihan. Sa isa't isa din kami naglalabas ng sama ng loob tungkol kay TL at sa marami pang bagay na hindi namin gusto sa trabaho. Nito lang 2024, February yun. Hindi ko malilimutan kasi katatapos lang ng Valentine's. Nagkasabay uli kami ng shift ni Pauline. Pagpasok pa lang namin, sabi niya masama na raw yung pakiramdam niya. Sabi ko nga wag na lang siyang pumasok, pero mapilit. Ilang araw na raw siyang hindi nakakatulog ng maayos kasi sobrang sakit ng ulo niya. Kinabukasan daw ay magpapatingin siya sa doktor.
Kalagitnaan ng shift, saktong may kausap ako na customer nang makita ko na may biglang lumitaw na babae mula doon sa pader. Sobrang taas na babae. Pwede kong masabi na baka 7-footer yung babae. Tapos may suot siyang gown na parang dirty white ang kulay. May belo din siya. Tapos yung mukha niya, para bang kalansay. Kinilabutan ako nung time na yon. Naglakad yung babae palapit kung saan nakaupo si Pauline. Walang ibang nakakakita doon sa babae na yon. Para bang ako lang. Naiwan ko na yung customer sa kabilang linya. Nung makalapit yung babae, hinawakan niya sa ulo si Pauline. Tapos tsaka ito bumalik sa pader at tumagos. Hindi ako makagalaw. Hindi rin makapagsalita. Tinanggal ko yung headset at nilapitan si Pauline. Hindi na siya gumagalaw. Kinakabahan na ako nun. Kahit anong uga ko sa kanya, hindi siya nagigising. Nagpapanik na ako. Lumapit na yung ibang agent doon sa floor. Nagtawag sila ng nurse galing sa klinik. Ang sabi, dalhin na raw sa ospital. Patay na pala si Pauline. Wala akong third eye, so hindi ko alam kung bakit ko makikita ang mga ganoong bagay. Nakapag-research naman ako at nagtanong sa ilang kakilala na may konting kaalaman sa ganito. Malamang ay baka Grim Reaper daw yon, kamatayan o tagasundo. Hanggang ngayon habang sinusulat ko to, naninindig pa rin yung balahibo ko. Ito pong YouTube channel nyo ang una kong naalala nang mangyari yon. Kaya nag-submit ako ng story. Sana po ay mapili ito na maisama sa mga compilation nyo. Magandang araw sa inyong lahat. Gusto ko lang din mag-share ng personal kong experience. Olsen ang pangalan ko. Tubong, Pampanga. Hindi ito ang unang beses na naka-experience ako ng ganito. Pero ito ang pinaka-memorable sa akin. Madaming beses na din kasi akong naka-encounter ng multo. Since bata pa nga ako, bukas na yung third eye ko. First day ko noon sa unang naging trabaho ko sa corporate world. Hindi naman ganoon kahirap dahil administrative task ang mga ginagawa ko. Naging memorable sa akin dahil sa nakakatakot na experience agad ang bumungad sa akin sa unang araw ko pa lang. Formal lang suot ko na white polo, black pants at black shoes. Medyo tinawanan pa nga ako ng mga head namin dahil sobrang formal ko naman daw. Lahat naman sila mababait at tinuro sa akin yung cubicle ko. Saglit na inorient nila ako at nagpakilala naman sila sa akin. Bukod sa tsismisan sa loob ng office, ang napansin ko ay yung palaging pagdaing ng isa sa mga kasama namin sa office. Yung HR supervisor namin na si Ma'am Melda. "Umaatake na naman yung gout ko," sabi niya. At saka hinihimas-himas yung hita niya. Naikwento niya pa na kapag day off niya naman at nasa bahay, hindi naman daw sumasakit yung binti niya. Sa stress daw siguro sa trabaho. Nararamdaman niya lang daw yung kakaibang sakit kapag bumabalik na daw siya sa trabaho. Sabi ni Ma'am Elsa, yung katabi ng cubicle ko, wag ko na lang daw pansinin si Ma'am Melda kasi talagang laging may masakit sa kanya. Amoy kating ko na sa loob ng office namin dahil nagpahid si Ma'am Melda. Lunch hours na. Nauna na silang nagsialisan. Ako naman kahit inaya nila ako, nahiya naman ako na sumabay sa kanila. Nung paalis na ako sa cubicle, napansin kong may kakaiba doon sa cubicle ni Ma'am Melda. May itim na usok kasi akong nakikita doon sa ilalim ng upuan niya. Sinilip ko at nagulat ako nung may makita akong batang lalaki na nakayuko habang nakayakap sa tuhod. Kahit pa ilang beses na akong nakakita ng multo sa buong buhay ko, ay hindi ko pa rin maiwasan na mabigla at matakot. Umalis na ako agad sa office at nag-lunch doon sa labas ng building. Saktong pagkabalik ko, nakaupo na si Ma'am Melda sa cubicle niya.
Pasimple kong sinilip yung ilalim niya at nakitang yung batang lalaki ay nakapalupot na ngayon sa hita niya at nakakagat pa sa balat niya. Yun pala ang dahilan kung bakit kapag nasa office si ma'am ay sumasakit ang hita niya. Hindi na bago sa akin yung ganoong uri ng multo. Base na rin sa experience ko, ang mga ganong uri ng multo ay humihigop talaga ng enerhiya ng tao. Yun kasi ang pinagkukunan nila ng lakas para manatili pa sila dito sa mundo. Kaya yung taong kakapitan nila ay madedrain talaga at feeling nila lagi silang pagod. Sa katagalan, kapag hindi natabo yung multo na yun, ay maaaring maging permanente ang sakit sa tao. Hindi ko alam kung paanong sasabihin kay Ma'am Melda. Dahil kabago-bago ko pa lang, baka isipin ay may tama ako sa pag-iisip. Ayoko din naman makialam sa buhay ng iba. Tiniis ko na lang yung mga ganoong senaryo. Pero habang tumatagal ako doon, mas lalo din lumalala yung pananakit ng hita ni Ma'am. Kaso nga lang, maski ako naaapektuhan na sa trabaho at madalas nang nadidistract. May mga nakahuli pa sa akin na tumitingin sa ilalim ng mesa ni Ma'am. Akala ata tuloy manyakis ako. Nagkaroon na tuloy ng issue sa akin sa loob ng office. 3 buwan lang ang tinagal ko sa company at pinili ko na lang na umalis. Bago ako umalis sa kumpanyang yon, kinausap ko si Ma'am Melda. Sinabi ko sa kanya magpatingin siya sa espiritista o kaya sa albularyo. Kasi yung pananakit ng paa niya ay hindi pangkaraniwan ng dahilan. Tingin ko may ideya na si Ma'am tungkol doon kasi hindi siya agad nakasagot sa sinabi ko. Ang naging tugon niya lang sa akin, sana nga raw magawa nila siyang tulungan. Magandang araw po sa lahat ng nakikinig. Ang pangalan ko po ay Joy. Kaya ako naisipang magpasa rito kasi hanggang ngayon ay hindi ko pa rin malimutan sa isip ko yung mga nangyari. Binigyan ako ng matinding trauma ng experience na ito. Kahit ngayon ay ayoko pa rin naiiwang mag-isa kahit saan, kahit sa bahay. Noon hindi naman ako sobrang matatakotin. Madalas mas gusto ko na mag-isa kasi walang ingay, walang gulo. Ang trabaho ko noon 8 AM hanggang 6 PM. Pero dahil masipag ako, madalas akong magpaiwan sa office. Madalas ay tinatapos ko na lahat ng trabaho bago umuwi sa bahay. Para at least kapag nasa bahay na ako, matutulog na lang at wala nang ibang iisipin pa. Gusto ko rin kasi yung ambience ng office namin. Malamig, tahimik. Madalas kong makasabay si Helen sa pag-overtime ko. Ang bait sa akin ni Helen. Lagi niya akong binibigyan ng coffee, lalo na kapag alam niyang gagabihin talaga kami pareho. Hindi lang naman kami ang nag-overtime doon sa office. Meron ding iba na sinasapian ng kasipagan. Pero kaming dalawa ni Helen ang madalas. Biro nga ng iba sa amin, wag daw naming masyadong galingan kasi baka ma-promote kami. Plus size na babae si Helen. Ang hilig niyang kumain. Kapag nadadaanan ko siya doon sa desk niya, lagi siyang may snack o kaya soft drink sa bibig. Close na rin naman kami ni Helen nun, kaya pinrangka ko siya. Sabi ko alagaan niya rin yung sarili niya kasi hindi sa lahat ng oras malakas ang katawan namin. Nginitian niya lang ako tapos iniba ang usapan. Pansin ko na noon na madalas na siyang magreklamo na nahihilo raw siya at hinihingal kahit na naglalakad lang. Ilang beses ko na siyang sinabihang magpatingin. Sumasagot lang siya ng oo tapos hindi naman ginagawa. Gabi 9 PM na siguro yun. Lumabas lang si Helen. Bibili raw ng pagkain niya. Abala ako na mag-type sa laptop nang marinig ko si Helen na tinatawag ang pangalan ko. Pagtingin ko, nakatayo si Helen doon sa dulo ng opisina. Para siyang nahihirapan. Humihingi siya ng tulong sa akin. Hawak-hawak niya yung dibdib niya. Tapos naglakad na siya palabas
Ako naman syempre kinabahan. Bakit niya sasabihin yun? Kinuha ko yung phone ko. Sabay takbo palabas. Wala na si Helen doon sa hallway. Nagulat ako kasi mabagal maglakad si Helen. Dapat naabutan ko siya. Tumakbo ako. Narinig ko ulit yung tinig ni Helen. Humihingi ng tulong. Sinundan ko yung boses niya. Pero hindi ko siya maabutan kahit na tumatakbo na ako. Pagbaba ko sa ground floor, tinanong ko yung mga sikyo kung nakita nila si Helen. Hindi raw. Lumabas ako. Masama na yung pakiramdam ko nun. Alam ko may masamang nangyari. Narinig ko uli yung boses ni Helen. Humihingi pa rin ng tulong. Galing yun doon sa may parking lot. Tumakbo na ako. Konti na lang yung kotse na nandoon. Sakto pagtingin ko sa gilid ng isang sasakyan, nandoon si Helen. Nakadapa siya. Hindi gumagalaw. Yung pagkain niya na binili, kumalat na sa sahig. Doon na ako sumigaw. Kasi alam ko na. Rumesponde na rin agad yung mga security guard. Nadala pa namin siya sa ospital. Pero diniklara din agad na patay na siya. Ang sabi, cardiac arrest daw. Grabe yung shock ko nung gabing yun. Pagdating ko sa bahay, tsaka ko lang na-realize na yung nagpakita sa akin doon sa office, pwedeng kaluluwa na lang ni Helen. Humihingi ng tulong. Kaso huli na. Dahil sa nangyaring yun, hindi na uli ako nagpagabi sa office para mag-overtime. Ilang buwan ang lumipas, sabi ng mga gwardya, madalas daw silang makakita ng matabang babae doon sa may hallway. May daladalang pagkain, tapos biglang maglalaho. Kinikilabutan ako kapag naririnig ko yun. Sigurado ako, si Helen yun. Sobrang nakokonsensya ako. Siguro kung mas binilisan ko yung takbo, o kaya mas maaga ko siyang nakita o narinig, baka sakaling nabuhay pa siya. Pero alam ko naman talaga sa sarili ko na sinubukan ko. Kaso talagang huli na ang lahat. Gusto kong maging parte ng inyong channel. Kaya sa pamamagitan man lang ng pagbabahagi ng kwento ay sana mapagbigyan nyo. Sana maisama po ito sa compilation. Andres ang pangalan ko. Taga Tarlac. Short background lang po. Ang trabaho namin ay nagsa-psych screening ng mga magtatrabaho abroad. Kami din yung nagmo-monitor sa mental health ng mga OFW. 6 months na ako sa trabaho nang maramdaman kong may kakaibang nangyayari sa loob ng office namin. Hindi ko alam paano ipapaliwanag. Para bang nagkakaroon ako ng lapses sa memory ko. Ang weird lang kasi kada babalik ako ng opisina namin pagkatapos ng 2 araw na day off, nagtataka ako kasi nag-iiba yung ayos ng office namin. Unang beses na nangyari yun, namangha pa ako kasi nakapag-renovate sila sa loob ng 2 araw na wala ako. Laking pagtataka ko nang sabihin sa akin na wala namang nagbago. Pero yung ayos ng table, pati yung steel cabinet at kulay ng wall namin, nag-iba talaga. Hanggang sa napapansin ko nga na ganoon yung nangyayari kada babalik ako galing sa off o kaya sa leave ko. Pati yung table ko, naiiba yung ayos. Lumiliit yung monitor ng computer ko at yung letters doon sa keyboard ko, napapalitan ng bago. Kasi ang pagkakatanda ko, burado na yung ibang letters. Wala man lang reaksyon yung mga kasama ko sa office. Parang normal lang sa kanila na nagbabago yung itsura ng office namin kada linggo. Hindi na yun normal. Iniisip ko, ito na ba yung tinatawag nilang nagkakaroon ng glitch? Mas lumalala pa yung nangyayari nang hindi na lang office namin ang napapansin kong nagbabago. Pakiramdam ko, nag-hallucinate na ako dahil kakaiba na yung nakikita ko sa itsura ng mga kasama ko sa office. Yung boss ko nakikita kong
may nakasaksak na kutsilyo sa ulo niya. Yung iba ko namang kasama, hindi na pantay yung mata nila sa paningin ko. Tipong parang natutunaw yung kalahati ng muka. Nahihirapan na ako magtrabaho kasi may mga oras na yung paningin ko naman sa client namin, parang butas yung mata nila. Mahal ko yung trabaho ko, pero naiisip ko baka may kakaibang nangyayari talaga doon sa office namin. Takot na takot ako. Hindi ko alam paano sila titignan ng diretso sa mata. Naguguluhan na ako sa sarili ko kung bakit ko yun na-experience. Mas lumala pa yung sitwasyon sa office namin kasi napapansin nila na iba na yung galaw ko. Paano ay natatawag ko daw sila sa ibang pangalan. Para sa akin naman, natawag ko sila sa tamang pangalan. Pero ang problema, bakit pagbalik ko, nag-iiba sila ng pangalan? Hindi ko na kinaya, kaya nagpa-consult na ako sa psychiatrist. Kasi baka nga nag-hallucinate na lang ako. Nag-recommend siya ng iba-ibang labs. Nirefer niya rin ako sa neuropsych. After ng ilang test at lab sa akin, mas lalo akong nabigla sa nalaman ko. Meron daw akong tumor sa utak ko. Tumubo daw ito sa parte ng utak ko kung saan naaapektuhan yung memory. Baka lapses daw sa memory ang mga nararanasan ko. Nagtataka nga ako kasi wala naman akong ibang nararamdaman na sintomas. Sabi kasi ng doktor, sa stage ko na to, unbearable na ang sakit. Maaaring makaramdam ako ng sakit ng ulo, panghihina ng katawan, at may times daw na mahihirapan akong magsalita. Pero ni isa sa sintomas, wala akong nararamdaman. Yun lang talaga na nag-iiba-iba yung nakikita ko. Nag-decide na ako na mag-quit sa trabaho kasi tsak na hindi ko rin naman magagawa ng maayos yun. Sir Neb, bago po ako mag-send sa inyo ng story, nakaschedule na yung surgery ko. Pero walang kasiguraduhan kung magiging successful ang proseso. Mga kapasta, hinihiling ko po ang dasal nyo. Ito rin ang dahilan kung bakit nagbahagi ako dito. At least kahit papano, may mga taong makakaalala sa akin. Marami pong salamat kung mapipili ang kwento ko.